guys, nasa part 9 na tayo ng ating chest opening surprise sa Sicilian defense. At ito ay tungkol sa can variation na may reply na A6 tsaka G6 ang block sa kanyang pang-4 tsaka pang-5 tira. Pero bago yan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para may bigyan ko kayo ng isang chess ebook. Start na tayo. E4, C5, Knight F3, E6, D4, C takes D4, Knight takes D4, E6. So yan yung pang-4 na reply ng block sa can variation. Tapos dito, magbi-bishop D3 naman ang puti dyan. So far, ito ang pinakamalakas na reply ng puti laban sa E6 tsaka E6 na setup ng block. Tapos, ang block naman ay may after bishop D3, meron siyang main lines na bishop C5, Knight C6, or Queen C7. Yan. Pero ang titignan po natin ngayon ay ang sideline or side variation na G6. So, G6, dito naman sa move na G6 ng itim, kung titignan natin parang gusto niya maglaro ng dama. Kasi lahat ng pawns niya ay nasa light squares. Pero pagdating naman sa side ng puti, kung makakaharap niya ang ganitong setup ng block, hindi ganun kadaling i-handle ang kanyang position. Lalo na kapag nagawa ng itim yung idea niya. Kasi ang idea niya dito ay mag bishop G7, Knight E7, castles, tapos pwede siyang mag D6 or D5. So ayun yung setup niya na kung saan magiging okay yung block doon. Magiging playable na siya. Ngayon naman, kapag ganun ang setup ng block, ang kailangan namang gawin ng puti ay lagyan niya ng pressure yung D-file. So dapat ma-open to mamaya para malagyan niya yung dito naman siya gagawa ng activity. So tuloy na po natin. After G6, magka-castles naman ang puti dyan. Tapos bishop G7. Tapos dito may good move ang puti na Knight B3. Good move to compared sa common move na bishop E3. So bishop E3 kasi ang laging ginagamit dyan. Pero ang Knight B3 kasi, ang purpose naman nun ay para mabawasan na yung nakaharang sa D-file. Tapos after Knight B3, ang move naman dito ng black ay Knight E7. Kung mapapansin po ninyo, unti-unting nagagawa ng black yung kanyang ideal na setup. Nag-Knight E7 kasi siya, kasi kung Knight F6 man yan, let's say nag-Knight F6, naharangan niya kasi yung activity ng bishop dyan. So ang pwedeng gawin naman ng puti dyan ay C4, D6, Knight C3, Knight C6, tapos bishop E2. Kagaya ng nasabi kanina, dapat may makapaglagay ng pressure yung puti sa D-file dyan. Tapos Queen C7, bishop F4, Knight E5, Queen D2, castles, tapos Rook FD1. So itong posisyon na to, bali kuha naman yan sa laban ni Karjakin versus Bakrot sa World Cup 2007. So dito sa posisyon na to, after ilang moves pa ay nanalo si Karjakin dyan. Balik po tayo sa Knight E7. Yan, Knight E7. Tapos ang move naman dito ng puti ay C4. Kailangan mag C4 ng puti para mapigilan yung malakas na D5 dyan ng itim. Tapos dito magka-castles. Knight C3. After Knight C3, may dalawang plano ang itim dito. Pwede siyang mag D5 or yung isa naman ay Knight BC6. Unahin muna natin ang D5. Kapag nag D5 ang itim dyan, yan. Yung D5 po kasi, bali simplification na lang yan tsaka para maka-equalize yung block. So kung titignan natin, parang napaka-agresibo.
Pero ito pala ay makapagbigay ng advantage yan sa puti or posibleng panalo pa yan. So after d5, ang gagawin naman ng puti dyan ay c takes d5. Hindi kasi pwede yung e takes d5 dyan. Pagka ginawa yung e takes d5, ang gagawin ay e takes d5, tapos c5, knight b c6, tapos yung black naman dyan ay magkakaroon ng control sa d4 square. So ito, isa, dalawa. Ngayon, pagka tumira ng rook e1 yung puti dyan, merong bishop e6, tapos bishop f4, and then d4. So yan yung hindi maganda kapag ka nag-e takes d5. Kaya ang tira ay c takes d5, c takes d5, e takes d5, at dito merong good move na bishop g5. So hindi na ginawa ng puti na makipagpalitan kasi wala naman siyang makukuhang advantage dyan. Kaya ang gagawin niya na lang ay lagyan ng pressure yung kabayo sa may e7. Tapos kung mapapansin natin, bali yung pawn naman ng black ay hanging na. Kaya ang gagawin naman ng black dyan ay magipagpalitan na lang. So may d takes e4. Kasi kapag ka nag d4 naman yan, so nag d4, kapag yan yung move ay bali makakaabante yung puti dyan. Kasi merong knight d5, so dagdag pressure naman sa knight sa e7. Tapos may magmo-move yung black ng knight bc6. Bali ito naman yung posisyon sa laban ni Jennifer Shahade versus Esther Epstein sa Women's USA Champion noong 1999. Pero ang sumunod na tira ng puti kasi dito ay nag-knight takes e7. So yan, nauwi sa draw yung laban nila. Mas maganda daw dyan kapag ka ang move ay rook c1 para sakaling may threat dito, syempre obligadong pawn ang kakain dyan. Tapos malilibre yung knight sa may e7. Tapos naman kung ang posibleng gawin naman ng itim dyan after rook c1 ay h6. Tapos knight takes e7, knight takes, tapos bishop f4. So yung mga piyesa ng itim dito ay yung piyesa ng puti ay active tapos na-develop na din. Samantalang yung itim dyan ay mahirapan pa sa kanyang pag-develop. So yun yung advantage kapag ka nag-d4 yung black dyan. Yan, kapag nag-d4 siya dyan. Kaya ang tira ay nag-d takes e4, tapos nag-bishop takes e4, queen takes d1. Ngayon, kapag ka nag-queen c7 naman yan, meron lang rook e1, tapos f6, bishop h4, knight bc6, bishop g3. So dito, bali strategic advantage ng puti dyan dahil buhay na yung kanyang pair bishop. Samantalang yung black kasi may nakukulangan pa sa kanyang pag-develop sa kanyang light square. So ito naman, bali ito yung posisyon sa laban ni Hannes Stefansson versus Ibrahim Karakulov noong 2001. So balik tayo sa move na queen takes d1. Queen takes d1, tapos rook f takes d1. Yung a-rook na to, bali mas magandang nakalagay yan mamaya sa may c1. Sa ganitong posisyon kasi, mas maganda na nasa c at saka d. Nasa c at saka d yung dalawang rook kaysa sa d at saka e. Ito. Yan. Tapos, ang move naman ng black ay knight bc6 and then knight c5. So ito, bali kuha din ulit sa posisyon or sa posisyon na laban ni Karjakin versus Nigel Davis sa rapid game nila noong 2010. Bali nanalo dito ang puti. So 1-0. Tapos kung titignan natin yung posisyon, bali
malaki ng advantage ng puti dito. Yung mga pieces ni Karjakin. Tapos yung B7 panapon ng black dyan, bali weak yan kasi hindi pa ma-develop yung itong light square kasi nakaabang pa yung kabayo sa C5. Kakainin yung pawn dyan kung sakaling aalis na yung light square bishop. So yan yung move na D5 sa pangsyam na move ng black. Yan. So D5. Ngayon tignan naman natin ang move na knight BC6. Ito naman yung isang option pa ng itim kung saan pwedeng mag D6 or D5. So after knight BC6, ang tira naman dito ng puti ay bishop E2. So yan na yung best move tsaka saktuhang tira. Kasi kung kunwari kung magbi-bishop G5 man yan, yan, after bishop G5, may H6 lang, bishop H4, G5 tapos bishop G3. Tapos dito, ang reply naman ng black ay knight E5. So dito, bali maganda din yung position ng black na naabot niya yung position na kung saan bali playable pa. So hindi maganda yung tira na bishop G5. Kaya ang tira ay bishop E2. Tapos after bishop E2, may interesting reply ang black na F5. Yan. So may break sa may E4 pawn ng puti. Ngayon kapag nag-D6 kasi ang black dito, so nag-D6, meron lang bishop F4. So may pressure sa D6 na pawn ng black dyan. After bishop F4, E5, bishop E3, bishop E6, queen D2, F5, tapos F3. So itong posisyon naman na to, bali kuha yan sa laban ni Wesley So versus Hamed Nouri noong ASEAN Circuit 2008. So bali dito, advantage ang puti kasi weakness ng black yung kanyang D-pawn dyan. So backward pawn po yan. Tapos walang counterplay ang black dyan sa king side kasi open na yung center. Parang king's in dyan kasi to eh. Tapos sa king's in dyan may pawn pang nakalagay dyan. Okay? So sa laban ni Wesley na yan, panalo siya dyan. Kaya hindi po maganda yung move na D6. Ngayon kung sakaling nag B6 naman, so may B6 ding tira ang itim dyan. Ang gagawin naman dyan ay bishop G5, H6, bishop E3, F5, tapos queen D2, king H7, tapos F3. So dito naman, advantage pa din yung puti dito kasi nakagawa ng weakness din yung black dito. Ang kanyang weakness dyan yung kanyang H6 na pawn tsaka B6 na pawn. Yan yung magiging target ng black dyan. Lalong-lalo na itong B6 na pawn dyan. Okay, so balik po tayo sa F5 na move. Bishop E2 tapos F5. Ang gagawin naman ng puti dito ay C5. Ngayon, hindi siya dyan makapag F3. Kasi kapag ginawa niya yung F3, tutulakan lang ng black yan. So mag-F4 siya. Para yung dark square bishop ng puti dyan ay hanggang sa may D2 na square lang. Yan. So, magbi-bishop D2. Tapos makaka-equalize yung black. May move na D5. So, makaka-advantage yung black kapag nag-F3 yung puti dyan. Kaya ang move ay nag-C5. Tapos, magbi-B6 naman dyan yung item. Nag-B6 siya para mapigilan yung move na, yung posibleng move ng white na knight A4. Yan. Tapos para maging flexible din yung D-pawn ng itim dyan. Kasi kung sakaling kumain yung puti dito, let's say C takes B pawn, yung pawn ng black dyan, yung D-pawn niya, bali, kumbaga, makakapag-move siya papuntang D6. So, hindi mapipigilan yun.
Kasi kapag ka nandito pa yung pawn ng yung c-pawn, baka pwedeng kainin ng black ng white yung move na d6 ng black. Kumbaga parang nakaharang pa yung c5 pawn ng puti dyan. Okay? So b6 tapos nag-c takes b6, tapos queen takes b6, tapos bishop e3, and then queen d8. Kapag ka nag-queen c7 naman yan, ayan, ito naman kuha sa laban ni Dmitry Frolinov versus Evgeny Shaposhnikov noong 2009. Bali, magkakaroon naman ng advantage yung puti dito. Kasi merong pansamantalang sacrifice yung puti. May move siya na knight d5, e takes d5, e takes d5, bishop takes b2, d6, tapos queen d8, tapos d takes e7, knight takes e7, rook b1, tapos bishop g7. Dito naman, bali ang mga bishop ng puti dito ay mas malaki or mas malawak yung advantage, yung advantage nila, bali malayo yung mararating ng kanilang mga bishop. Samantalang yung sa black kasi, yung dark square lang yung medyo nakakaluwag dito. Yung light square bishop naman ng black, bali hanggang bishop b7 square lang muna siya. So ayan yung advantage kapag ka nag-queen c7 yung itim. Kaya ang ginawa ay queen d8, tapos queen d2, tapos f takes e4. Kapag ka nag-bishop takes c3, yan. Medyo delikado to sa black kasi ang mangyari ay queen takes c3, f takes e4, rook a d1, knight d5, queen c4, knight takes e3, tapos f takes e3. So mamaya baka yung kabayo ng puti dito makatalon pa sa c5 tapos kakainin yung pawn sa e6. So hindi maganda yung bishop takes c3. Kaya ang ginawa ay nag f takes e4, tapos knight takes e4, d5, knight e5, knight ec5, tapos knight f5, bishop g5, queen d6, rook ac1. So yan po ang linya ng Kan variation na may reply na a6 tsaka g6 yung black. Bali dito po yung Kan variation na sideline ng a6 tsaka g6, yan yung final position, tapos playable naman sa dalawang side. Pero kung titignan natin, may konting advantage pa din dito yung white kasi yung light square bishop ng itim, yan. So nalilimit yung activity niya. Tapos hanggang d7 lang siya or b7. So masasabi natin na hindi pa siya gaanong nade-develop. So ayun yung lamang ng puti. Kasi yung dalawang bishop ng puti dito active na. Samantalang yung light square bishop ng itim, bali masasabi natin na bad bishop. So ayan po ang Kan variation na a6, g6. Maraming salamat.